Good morning, good morning. Ngayong araw nga, nandito tayo sa Matnog Pier. Ito pala yung biyahe ko pa uwi ng probinsya. At mag-aalas 8 ng umaga mga amigo, no? At ito, hinihintay na lang natin na umalis yung ferry na sinakyan ng bus natin patawid ng Port Obalin. Ito nga, nakaalis na tayo mga amigo, no? At maganda-ganda nga yung panahon ngayon. Medyo maalon ng konti, pero banayad pa rin yung dagat. Saka ang ganda ng weather ngayon mga amigo, no? So pinalad tayong makasakay ng ferry sa maganda yung panahon, kasi minsan kasi mahirap talaga dyan, medyo maalon na maliit pa naman yung barko. At 2 oras nga siguro yung biyahe natin dito mga amigo, no? Bago tayo makatawid doon sa Alin sa Amar. At pagdating natin doon is sasakay ulit tayo sa bus. Nakasakay rin dito sa barko yung bus. So pagtawid lang to mga amigo, no? Ayan pala, kumuha tayo ng ilang picture dito, ilang video dito, footage. At ayan, no, buti na lang hindi maulan at umaga tayo nakapag-live para makita natin yung magandang view. Ayan yung mga kasama namin. Diyan ako tumambay sa pinakataas ng barko dahil mahangin. Then marami kang makikita magandang tanawin dyan, no? Susulitin mo na lang. Inaantok pa ako dyan kasi imagine yung biyahe natin from Manila to Bicol is at halos 24 hour. Tapos after 2 hours to nakarating na kami ng pier ng Alin Samar. Yan pala yung pier ng Alin Samar. Tapos may mga badyaw din pala dyan sa baba mga amigo, yung mga nanghihingi ng barya. So parang yun pa rin yung nung nandun sa may Matnog, no? Parang ang bilis sila nakarating dyan, parang nilangoy lang nila. Pero marami yan sila dyan, may nagbabangka, may lumalangoy din. So yan yung mga amigo, no? Yung pier. At inuunang kasing i-unload yung mga bus saka mga truck. Kami na yung susunod niyan, kaya hinihintay namin na matapos yung truck tsaka mga bus. At ayan, naka-ready na yun, nakapila na yung mga pasahero dyan mga amigo. Marami din palang sakay niyan, hindi lang isang bus. So lahat ng bus na nakasakay dyan sa barko, yung mga pasahero is nakasakay din dyan. At umabot din yata ng mga 30 to 45 minutes kami naghihintay bago kami makababa ng barko. Ayan yung mga barko pang katabi. Marami diyang mga barko na katabi mga amigo, no? Nasa mga 3-4 na barko yung nakadaong dyan. Kung gusto nyo mabilis, mayroon naman silang ferry, parang fast cut. Meron din sila dyang fast cut para sa mga gustong mabilis na biyahe. Pero yung sa amin kasi is ferry, umabot ng 2 oras. So ito, waiting kami dyan, naantok lang talaga kami sa part na to. At excited na yung iba na bumaba. So dito bababa na kami. Ayan yung hagdan ng barko. Nasa 3rd floor kami ng barko mga amigo, no? Then nakalimutan ko pa nga yung number ng bus. So dapat pala pag bumiyahe kayo pa probinsya, wag niyong kalimutan yung bus number, kasi yun importante, kasi pagbaba nyo pare-pareho pala yung kulay ng bus. So dapat familiar kayo sa bus number dahil para hindi kayo malito, kasi yung ibang bus dyan pagkababa dyan ilang minuto lang aalis na agad. So iiwan talaga yung ibang pasahero na patagal-tagal, tapos doon na lang isasakay sa susunod nilang bus na darating. So medyo hassle na din. Nakababa na tayo mga amigo, no? So ayun, maganda yung panahon. Then hanap natin yung bus natin na sinakyan natin dyan. Malayo pala yung parkingan dyan, siguro mga ilang metro din lalakarin mo, kasi hindi pwede din sa may pagbaba lang ng barko dahil marami ding bus na ikakarga ulit. So doon yan sa may palabas na ng pier. Bus number DP1703.